mga Mr. and Mrs. For today's video, samahan niyo ako at magluluto ako ngayon ng isang mabusising recipe pero masarap. Ito ay ang chicken fillet teriyaki. Meron nga ako ditong chicken fillet o yung breast ng manok. Tapos, pinat-dry ko muna siya sa paper towel. Pagka-pat-dry, tinanggal ko din agad kasi didikit yung towel dun sa ating chicken breast. Pagkatapos ko nga mapat-dry ay nilagay ko na sa isang bowl. And then, naglagay ako ng 1 cup ng harina. Tapos, in-strain ko muna para matanggal yung buo-buo. Pagkatapos ko ang ma-strain yung harina, nag-start na akong maglagay ng mga pampalasa. Una akong naglagay ng betchin, asin at saka paminta. Tigwa 1 teaspoon ang nilagay ko. Pagkatapos ay naglagay din ako ng isang egg. Medyo maliit nga yung bowl na unang pinaglagyan ko kaya isinalin ko siya sa mas malaking lalagyan para mas mabilis ko siyang mamekos-mekos. Nakukulangan nga ako doon sa itlog na nilagay ko kasi medyo dry pa ang aking butter kaya naglagay ako ng 2 pang itlog. Kasi nga naman maliliit lang yung itlog na nabili ko. Pinagpatuloy ko lang sa pagmemekos-mekos hanggang sa makuha ko yung consistency ng butter na gusto ko. Disclaimer lang po, hindi pa ako gumagamit ng gloves kasi ang niluluto ko po na to ay para sa amin lang naman mag-asawa. Nang nakuha ko na nga yung tamang consistency ng butter na para sa akin, ay nag-start na akong magprito. Sa kaliliit ng hiwa ko na to, sigurado matatagalan ako sa pagpiprito nito. Hinihiwa-hiwalay ko nga lang para hindi magdikit-dikit at dito nga ay naka-4 or 5 set lang yata ako ng salang sa pagpiprito. Diba sa sobrang dami. At pagkatapos ng unang set ay tinuloy-tuloy ko lang hanggang sa matapos lahat maprito. So habang nagpiprito naman ako ay iniready ko naman yung gagamitin kong sauce. Dito nga sa gagawin kong sauce ay yung isang buong bawang ay hiniwa ko lang din ng maliliit. Ganun din yung luya at sibuyas. Sunod akong naglagay ng 1/2 cup ng toyo, 1 teaspoon ng garlic powder, 1 teaspoon ng onion powder, 1 teaspoon ng paminta at asin, betchin. Tapos naglagay din ako ng 1/4 cup na liquid seasoning. Next naman akong naglagay ng 1 cup ng brown sugar. Kung wala naman kayong brown sugar, pwede namang white sugar. And then naglagay din ako ng 1 cup of water. Mekos-mekos lang hanggang sa tuluyan ng matunaw yung asukal. At nang matapos ko na ngang marprito lahat, yung final batch ng aking butter na may chicken fillet, ay start na akong nagsangag ng sesame seeds. Ito yung sesame seeds yung magbibigay ng ibang aroma or bango doon sa ating teriyaki. Pagkasangag ng sesame seeds ay nagtunaw ako ng butter. At nang natunaw na yung butter ay inilagay ko na yung sauce na tinimplahan ko kanina. Nung nailagay ko na yung sauce ay pinakuluan ko lang konti at inilagay ko na yung mga prinito kong chicken fillet na may butter. Minekos-mekos ko lang hanggang sa mag-well combine yung sauce doon sa aking mga prinito tapos tinakpan. Nung malapot na nga yung sauce ay inilagay ko na yung mga cheese. Ito nga yung part na hindi ko nakuhanan ng video kasi hindi ko pala na-play ang aking camera. Dalawang klase nga ng cheese ang inilagay ko dyan, isang mozzarella slice at isang cheddar cheese slice. Pwede din kayong gumamit ng kahit anong klase ng cheese. Pwede rin ang parmesan, kaya lang ang parmesan kasi dito ay sobrang mahal. Minsan kailangan din nating maging resourceful at gamitin yung mga ingredients na kung ano ang available lang sa atin. Pangkulang, hayaan ko lang mag-melt yung mga cheese tapos nag-garnish din ako ng dried parsley. Pagkatapos ko ngang mag-garnish ng parsley ay nag-separate na ako at naglagay sa baunan ng babaunin nila kay sa kanyang trabaho para sa kanyang lunch. Siguradong busog na naman sila kay nito kasi tignan nyo naman ang mozzarella. Nagme-melt talaga. At ako naman ay nagtira lang din ako ng konti para sa aking lunch mamaya.